Ni Jerry Baha, ha? Singiling nga yan. Oras sa Father Jerry Orbos, ganap ng alas 8:14. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Makalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. I started a joke which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry. Ano manong Chabit, natuwa ka ba dito sa mga pahayag ng dating Pangulong Digong diyan sa Quadcom hearing kahapon? Alam po niyo, mahabigan ni maraming nagalit sa dating presidente, ha? Dahil sa kanyang mga antics diyan sa pagharap sa noon pa sa Senado, ha? At ngayon sa Quadcom, pero alam niyo ba na marami rin ang natuwa, ayan, sa pagiging prangka, ayan, yung mga joke, ayan, ng dating Pangulong Digong. Yan ang gustong-gusto ng masa eh. Kaya sabi, idol ko pa rin si Digong. Mga ganun po, mahabigan. Anyway, hati, ayan. Siyempre, sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings, galit. Ayan. At syempre, ang former Senator Leila De Lima. Ayan yung, asan yung video, ha? Yung inaambangan ng dating Pangulo si Senator De Lima, ha? At yung ambang babatuhin ng mikropono, itong si former Senator, ayan, ikaw talaga, Mr. President Dong, ha? Ayan, iba ka talaga kung, ayan, inaambaan po si Senator De Lima mahabigan, pero hindi tumitingin ang former senator. Ayan, anong sabi mo, And if Dong? De Lima does not shut her mouth, I will kill her. With love. Kung pumayag siya, I don't know. Yung kay Senator Trillanes naman, akmang babatuhin ng mikropono, ha? Ayan, iba talaga ang Digong, iba ka talaga, Dong. Bastos ako, walang hiya ako, bastos ako, walang hiya ako. Pero ang tanong po dito, mahabigan, Secretary Bebot Abelio, ayan, dating Soljan, dating Justice Secretary Sylvester Bebot Abelio III, Sec Bingbong, ito bang sa mga criminal lawyers po, mahabigan, ayan,
Mr. Tony Lopez, buhay pa ba si Dakila Castro? Ha? Nung bago-bago akong reporter, yan ang sikat na criminal lawyer nung araw eh. Ha? Yung bang mga ganitong statement ng dating Pangulong Digong, ito ba ay magabint na ebidensya sa kanya sa korte o sa ICC? Ayan. Dahil malilito ka talaga eh, ha? Aaminin, pagkatapos itatanggi, pagkatapos sasabihin yan ay hyperbole, ayan, figure of speech lamang. Anyway, mahabigan, marami tayong isyong tatalakayin ngayon. Teka, ang sabi naman ng Malacanang, abay, ang sabi ni Apo Lucas Manong Chavit sige, di pagbigyan. Ayan. Kung gusto ng dating Pangulong Digong na simulan na ang investigasyon ng ICC, ayan, sabi ni Digong, get me if you can. At pagka mapatunayan na kung sa may sinabi ang portion na magbibigti daw siya. Yung 5 billion pesos na sinasabi ni Senator Antonio Trillanes na bigay daw ng drug lord. Inilagay daw sa kanyang bank account. Dami, ayan, daming blockbuster yung palabas sa Kongreso kahapon. Quad Committee. Pero at the end of the day, mga kuya, mga ateng, magpapasko na. Huwag tayo masyadong malibang, kaya yung mga employers natin, baka tayo nalilibang, ha? Diba yung bonus at 13-month pay natin, huwag kakalimutan dahil ang Pasko ay nasa kanto na lamang ng EDSA at saka Mega Mall. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Mahal Maata. Welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Pero alam mo natin nga ang habang wala pa yung ating bisita. Ayan. Ba't nasaan yung bisita natin? Ayaw na yata kasing dumaan sa busway, ha? Baka mahuli na naman. Ayaw nang magbigay ng multang 100,000. Pero alam nga mo natin, mahabigyan ng signal number 4 na ang bagyong Ophel, ha? Grabe, ha? Ayan, ay, nakakaasa na gitikil yung Merita Northern Luzon. Ilang beses nang binabayo ng bagyo. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang? Boy, congrats po Presidente Bonget, ha? Bay, matatag ang inyong trust at performance ratings. Pero alamin nga muna natin ang mga lugar na binabayo ng bagyong Ophel. Nasaan ba si Gracia? Nasa Cagayan pa ba itong si Grace Vera Sansano? Okay, Grace, kumusta ang sitwasyon dyan sa Cagayan? Matatag ba yung mga EDCA size na pinagtataguan ng mga Typhoon missiles ng Amerika? Aris number 4, Aris number 4 tuloy. Aris number 25, Gracia Vera Sansano, please come in. Grace, kumusta ang mga sinasalanta ng bagyo dyan? Lakay Deo, napakatindi ng kadilim dito sa bahagi nga ng Cagayan. Ang kaulapan, halos ito ay nakabulambon ang makapal na ibubuhos na ulan. Kaliwat kanan ang paghahanda ng ating mga kababayan dito. Bagamat hindi pa nga humuhupa at bumababa ang dinulot na mga baha nitong nakalipas lang na bagyo, ay eto na naman. Kakatapos lang ni Nika, eto na naman si Ophel at inaasahang magsabay pa sila ng isa pang bagyo. Sa ngayon ay nagtutulong-tulungan ngayon ang provincial government, maging ang mga local government, ang mga bayan. Unang tatamaan na makakaramdam ng bayo at lupit nitong bagyong si Ophel ay ang bayan ng Santa Ana, gayon din ang Gonzaga at Santa Teresita. Ito ring mga bayan na ito ang matinding binayo noong Christine, Marce at Nika. Ngayon,
marami pa rin mga kababayan natin kani-kanyang paglilikas, mga hayop at ang mga kabuhayan. Wala na talagang maililigtas na pang-agrikulturang aanihin dahil ito ay matinding sinira na ng mga nakalipas na bagyo. Ang Gracia. budget ngayon, yes, Mukhang wala namang epekto ang bagyo sa video mo ngayon. Live ba itong video mo? Ba't para namang walang ulan at parang walang ihip ng hangin? wala pang ulan na nararamdaman, Lakay-Deo. Ambon-ambon pa lang, pero madilim ang kapaligiran. Napakakapal ng kaulapan at talagang kita dito sa aking kinalalagyan. Andito ako ngayon sa Gatsaran na. From Tuguegarao City, hitting ako ngayon going to Gonzaga, Santa Ana, and Santa Teresita. Itong tatlong bayan na ito ang sinasabi ng PDRMO, ayon nga kay PDRMO Rueli Rapsing at mismong si Governor Manuel Mamba nang kausap natin kaninang umaga, ay ito yung talagang kinakailangang ihanda. Although very saturated pa rin ang mga baha na idinulot ng nakalipas na sunod-sunod na bagyo. Kaya kinatatakutan ngayon, pangamba, yung daladalang matinding ulan nitong bagyong si Ophel. Teka mo, ba't sapatos yung pinapakitang video? Hoy, edit nyo nga yan, RHTV. Ba't naman yung pinapakitang video yung sapatos ni Grace Vera Sansano? Ayan, okay. Sige. So may mga in-evacuate na ba mga kababayan natin dyan sa Cagayan, Grace? Libo-libo pa ang nananatili sa mga evacuation center. At ito yung nasa eastern and northern part ng mga bayan dito sa Cagayan. At Anong oras ba maglalandfall yung bagyo dyan sa Cagayan? Bagyong Ophel? Expected na tatama ang bagyong si Ophel in between 2 to 4 p.m. ngayong araw. Wow, ayan. Pero maganda pa yung panahon dyan. Ayan, parang hindi pa masyadong matindi yung kapaligiran. Ayan. Parang hindi pa gaanong ramdam yung ulan at hangin. Pero yun nga, dahil kung titingin ka sa kaulapan, ay napakabigat ng kaulapan na nagdadala ngayon ng mga tubig at posibleng bumagsak na ito sa sinasabi nga ng Pag-asa in between 2 to 4 p.m. So signal number 4 na yan, yung lagay na yan, Grace, sa Cagayan? Sinasabi ng Pag-asa ay signal number 3 and 4 yung mga part na ito ng Cagayan, Eastern and so medyo parang madidelayed yung mararamdaman na tama ni Bagyong Ophel. Pero antabay kami at andito tayo from time to time, magbibigay tayo ng mga kaganapan hinggil sa epekto ng bagyong si Ophel. Okay nga, Rod. Update, ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Someone told me long ago there's a calm before the storm. There's a calm before the storm daw. It's been cold. Maraming salamat, muchas gracias. Gracia Vera Sansano mula sa probinsya ng Cagayan. Samantala, rain or shine, may bagyo man o wala. Aba, ang sipag-sipag din ng Pangulong Ferdinand Bonget Marcos Jr. Abay, kahit na may bagyo, abay, tuloy pa rin ang pamimigay ng ayuda ang Pangulong Marcos. At saan ba siya ngayon, Miss Let, ha? Aba, most merciful Mayor Bambol Tolentino, abay pupunta para dyan sa Tagaytay, ha? Abay, ready mo yung bulalo para kay Presidente, ha? Yung mainit na bulalo, most merciful Bambol, ha? Huwag yung nagsesebo, ha? Kailangan yung kumukulo, ha? At pagkatapos pupunta pa ng Mindoro. Saan sa Mindoro? Aba, baka sa inyo ito sa Mindoro kung Byong Garing. Ayan. PDP laban pala si Kuyang Byong Garing. Kulay berde pala ito. Ayan. Alamin nga natin kung alin ang unahin pupunta ng Pangulong Marcos ngayong umaga. Ngayong Huwebes. Tagaytay City ba o Mindoro?
Aray sa number 14, Let Narciso please come in, Miss Let. Miss Let. Lakay Biyaheng Oriental Mindoro si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga para sa distribusyon ng ayuda. Kasama ang Mindoro sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Christine, kaya maraming palayan ang napinsala dahilan para maapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Bilang bahagi ng whole of government approach sa mabilis na pagbangon ng mga naapektuhan ng kalamidad, pangungunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga magsasaka dito sa Pinamalayan. 5,000 benepisyaryo ang tatanggap ng tig 10,000 piso bawat isa o kabuang 50 milyong piso. Mula dito sa Mindoro ay didiretso si Pangulong Marcos sa Tagaytay para mamahagi rin ng tulong. At mamayang hapon naman, dadalo rin ito sa Top Management Conference ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na gaganapin rin sa Tagaytay. Lakay? Oh, KBP, ayan, off-taking ba ng mga offices o may seminar dyan? Ano occasion yan? Top Management Conference Lakay ng KBP. Ba't tayo na-imbitahan? Anyway, yung mga sabay mga big boss namin sa KBP po, mga kaibigan, yung mga ang KBP po, yung mga may-ari po ng mga estasyon, yung mga presidente, yung mga iniimbitahan dyan eh. So, guest speaker, ang Pangulong Marcos sa KBP dyan sa Tagaytay. Oo, Lakay, isita siya sa KBP. Pero bago yon, mamimigay muna siya ng ayuda rin sa Tagaytay. Tagaytay International Convention Center at mamaya sa Taal Vista. Pero Wow. ngayong sa mga sandaling ito, hinihintay naman siya dito sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ayan, anong oras na dadaan ng Pangulong Marcos sa Tagaytay para yung anggas, ayan, Batangas beef, ayan, mapakuloan na ni Mayor Bambol Tolentino. Kailangan pagdating ng Pangulo kumukulo yan, hindi nagsesebo. Alas 11 Lakay ngayong Alas 11. sa Tagaytay. Abay, tama-tama Lakay. pala. Lance, Most Worshipful Mayor Bambol, ha? Ready mo na yung bulalo dyan para kay President tsaka Tawilis. Ayan. Ayan, Lakay. Inaabangan siya dito sa Mindoro. Mauuna yung dito sa Mindoro, Lakay, bago sa Tagaytay. Ayan, okay. Kasama si Secretary Kiko Chulaurel para siyempre inaabangan ng mga kabayan at sa Mindoro yung ayuda, ayan, abono at binhi kung napinsala yung kanilang mga pananim dyan. Oo, Lakay, kasama sina DA, Secretary Francisco Chulaurel at maging si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kasi yung 10,000 pisong ayuda, Lakay, dun sa mga bawat magsasaka, ito ay sa ilalim ng DSWD. Pero bukod pa dyan, ang pagpapalabas ng higit 400,000 pisong indemnity mula naman yan sa DA Philippine Crop Insurance Corporation. Kasi, Lakay, nasa higit 300 million pesos na halaga pala ng pananim na palay ang nasira dito sa Mindoro. Ayan, okay. So abangan natin ang Pangulong Marcos dyan at sana nga ay bukod sa ayuda mula sa Pangulo, mabigyan din sila ng ayuda mula sa Department of Agriculture. Maraming salamat, Miss Let. Kumusta ang panahon nga pala dyan? Di ba apektado ng bagyo? Hindi naman, maaraw pa naman ngayon, Lakay. Okay, sige. Okay, maraming salamat, Miss Let mula sa Oriental Mindoro. Damdamin Bayan. So, anong oras expected ang Pangulo sa alas 9? Alas 10. Siguro mga 9 o'clock kasi 11 sa Tagaytay ha? By Most Worshipful Bambol, yung bulalo dyan ha? Magtira ka ha? Baka maubos ang mga taga-PSG yan. Anyway mga kaibigan, yung mga bossing pala natin sa KBP, ayan si Mr. June Nick Now, nandyan na sa Tagaytay para po sa affair ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Damdamin Bayan. Samantala, ayan, naku, super typhoon na ba ang bagyong Ophel? Abay, iba talagang hagupit na mga bagyong ang pangalan ni babae. Ano po, ha? Christine. Ayan, super typhoon. Eto, Ophel. Ayan, signal, signal number 5. Diyos ko, ang lakas naman ito. Pero bakit ganun? Yung video ni Grace kanina parang maliwanag pa. Alamin natin ang latest mula sa Pag-asa. DZRH Weather Bulletin.
Miss Veronica Torres ng Pag-asa, good morning. Magandang umaga din po sa inyo dyan, Lakay Deo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ito nga ang minomonitor natin na si Bagyong Ophel. Tama po kayo, nag-intensify pa nga at ngayon ay nasa may super typhoon category na at habang nag-undergo pa rin ng rapid intensification. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 185 kilometers per hour at bugso na abot sa 230 kilometers per hour po. Opo, at kaninang alas 7 ng umaga, ito ay nasa may layong 165 kilometers east-northeast ng Esyage, Isabela. Nakikita nga natin na itong si Ophel nga po ay may kalakasan at nagdadala ng signal number 5. Dahil dyan, nakataas ang signal number 5 sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 4 sa southeastern portion ng Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan, sa may northeastern portion ng Isabela. Signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Cagayan, northern at central at southeastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at ang northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 sa may Batanes, western at southern portion ng Isabela, sa northeastern portion ng Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga, northeastern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at ang northern portion ng Aurora. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Isabela, nalalabing bahagi ng Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, nalalabing bahagi ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Abra, northern portion ng Benguet, sa may Ilocos Sur, northern portion ng La Union at ang northern at central portion ng Aurora. Meron din tayong nilabas na weather advisory kung saan ngayong araw posible nga yung intense to torrential rains, more than 200 millimeters of rain yan sa may Cagayan at Isabela po. Heavy to intense ngayong araw nga sa may Batanes, Ilocos Norte, Apayao, pati na rin sa may Kalinga. Moderate to heavy rain sa Abra, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. So, Northern Luzon na naman yung kanyang tama, kaya hindi pa rin talaga pwede maging kampante yung mga kababayan natin sa Northern Luzon dahil nga patuloy pa rin yung mga pag-ulan and also kailangan mag-ingat sa mga bantarin ng mga pagbaha dahil saturated na yung lupa nila. This afternoon naman yung posibleng landfall nito sa may Cagayan or Northern Isabela. Veronica, bakit ganun? Nandun yung reporter namin si Grace Vera Sansano. Signal number 5 ang Cagayan pero parang wala pang ulan, wala pang malakas na ihip ng hangin. Opo, so ngayon naman naka-signal number 4 po tayo sa Cagayan. Posible kasi may konting lead time to, mga around 12 hours na lead time, signal number 4 and signal number 5. Pero base nga sa track natin, kahit maganda pa yung panahon natin ngayon, posible mamaya-maya kasi palandfall na to sa Isabela. Around Cagayan or northern portion na Isabela, maglalandfall na to. So, kailangan na nilang mag-evacuate as early as now dahil nga naka-signal number 5 sa ilang parte ng northern Luzon. So, mag-evacuate na, wag na natin antayin yung mga malalakas na hangin at malalakas na mga ulan. Ayan, okay. So, wag maging kampante. Baka sabihin ang ganda-ganda pa ng panahon, pwede pa magpatuyo ng labada eh. Pero, yun nga po yung misconception. Minsan nakala nila maganda yung panahon. Tapos kapag nandyan na yung malalakas na ulan, hindi na makapag-evacuate. Ayan, okay. So, dapat makinig sila kay Veronica Torres. Maraming salamat, Veronica. Thank you and good morning. Salamat po, magandang umaga. Forecaster Veronica Torres, dagiti ka ilyan to dita Isabela kan Cagayan Apo, ay agan anad kayo baka ibagay ay napintas mo ti klima dito, aw mo tudo ka na, aw mo tinapig sa angin na. Ayan ang tinatawag po na the calm before the storm. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for. Ayan, mag-evacuate na kailyan, Oy, classmate Rica Vargas dyan sa Cagayan, Governor Mamba, Ayan, classmate Reynaldo Sabeliano,
Abay, gibakwit kayo. Ayan, punta kayo dun sa dun sa Edka Size, baka matibay yung dun. Yung taguan dun. Ay, naka talaga. Oh, grabe ha. Ayan talagang paborito tayo ng mga bagyong mahabigan dito sa Pilipinas, lalo na ang Northern Luzon. Babalikan po natin lang pang mga issues. Andyan ba si Senator Trillanes, ha? O si Senator De Lima, ha? O si Dong na lang, ha? Si Mr. President, ha? O si Secretary Bingbong Mejalday Malu, ha? O si Secretary Bebot, ha? Isa sa mga lawyer to ng dating Pangulong Digong. Babalikan po natin ang mga isyong yan. Ayan, good morning sa mga members ng Quad Committee. Nabuhabati na muna ng happy birthday kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ba? Pati si Congressman Bernard Peralta, buhabati rin ng happy birthday kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. 61 lang ba ang speaker? Ha? Akala ko mga 61, ha? Akala ko mga 69 na yan. Anyway, Mr. Speaker, happy birthday. Oras Chief Justice Alexander Jesmundo. Good morning sa mga gods of Padre Faura. Alas 8:41. Ang balitang ito ay Wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. 41 days na lang, Lakay. Bilis Pasko talaga na. ng panahon. Ayan. At sabi nga, when it rains, it pours. Daming Bayan. Kaya itong si Senator Lito-Lito, lapid-lapid nakihigaya kay Pangulong Bonget Marcos ha? Bakit? Di ba, ang Pangulong Marcos pupunta ng Tagaytay, pupunta ng Oriental Mindoro, amigay na ayuda. Ang Senator Lito Lapid. Aba, ang Lito-Lito, lapid-lapid hindi rin nagpapadaig. Pupunta ako lang kasi sa Ilocos, Slovakia. Sabi niya, oo. Aba, ngayong umaga, sabi ni Senator Florante Rosales, doon naman daw sila ngayon sa Bawang at Baknotan sa La Union. Aba naman. Aba, kina Kuyang Noble Paquito Ortega. Ayan, Topakits. Ayan, at mahagi daw na mamimahagi na ayuda sa mga mga lolo, mga lola, mga senior citizens, single parents, PWDs, siyempre ang mga kapatid natin manalon, ayan, at mga fisher folks. Sige, okay lang, basta ayuda. Sige, ituloy mo na yan, Senator Lito-Lito, lapid-lapid. At mula sa La Union, dumiretso ka na rin sa Pinili, Ilocos Norte, sa amin. Sa Barangay Tartaramang, Barangay Bulbulala, Apatut Lubong, Liliputin. Ayan. Lakay, parang medyo kakaiba talaga yung pangalan ng mga lugar sa inyo, ano? Ganyan talaga ang mga ang mga pangalan ng mga barangay sa amin. Nakakapilipit ng dila, mga kakaiba. Ayan. Ayan, para maubos itong aginaldong pinaimprenta ni Sherwin Alfaro sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Naku, tingin ko lang hindi ito mauubos hanggang Pasko ito. Ganun ba yun? Abay, pwedeng pang-ahit yung bago imprint ng pera galing Central Bank, ha? Paper cuts ka. Crispy. Money cut. Mga money cut ka. Ganun ba yan? Sabi sa lahat ng cut, money cut ang gusto ko. Nasaan ba ang ninong ng bayan ngayon, ha?
sa ating nasa Makati City, naku, Barangay Rizal, naku, puntahan mo nga dyan sa Barangay Bel Air din, Sherwin. At nagrereklamo yung Japanese Embassy, yung mga Japanese nationals. Chinese nationals, hino-hold up. Ayan, iniisansa ng mga riding in tandem. Nako, patay tayo. Sino ba ang police chief ng Makati? Ba't ang daming ganyan? Siguro dapat increasean ang police visibility. Yes, ayan, sabi ni Senator Ping Lacson nung ma-interview natin noong Lunes, ang deterrent dyan, police visibility, General Romel Marbel. Asan yung mga pulis natin nagroronda? Ayan, na baka kulang sa gasolina. Ha? Kinukulang sa pa-allowance lang kayo, no? Nagtitipid ba sa gas allowance? Narito ang nino ng bayan sa ating Pasko Panalo promo. Panalo ang Pasko sa TCRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko. Aba, dito sa DCRH, wala pong bawian ng bonus aginaldo, ha? Ayan, gusto ubusin ng ninong kaagad, ha? Ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan, Sherwin. Sino ang bibigyan mo ng aginaldo dyan, ha? Dyan sa May. Huwag mo sabing si birthday boy, former Vice President Jojo Binay, ha? At Abi Binay, ha? Ayan. Kung bibigyan mo si Mayor Abi Binay, isama na rin si Mayor Lani Cayetano. Pero nandyan siya ngayon lakay sa May, Barangay Rizal, Makati City. Ayan. Okay, Ninong ng bayan, pasok. Sherwin. Ninong. Lakay, Sister L, eto na ang mga tambay sa San Francisco Street, Barangay Rizal. Asa yung mga tambay? Sa Mandaluyong City. At unang-unang Mandaluyong, Makati. Naglabas ang kanyang radyo. Ito, yung kanyang radyo, lakay, tignan mo naman natin. Ganda ng transistor ni Kuya, Tambay talaga ang datingan ng pakikinig dito dahil nasa likod niya eto, tatakpong senador to yun. Ganun ba? Sino ito? Kamukha ni Kuyang Ariel Kerubin to, Nakagulat na kayo, tignan mo, nakatambay lang pa rin dito, kumakandidatong senador. Ariel Kerubin. Yan. Good morning, Kuya. Hindi nagsasalamin niyo, pero ito si Tatay. Tatay, radyo mo yan. Radyo ko ba yan? Wow. May jewel pa yata yan, Lahat, ayan, mga nakikinabang sa radyo, ayan, mukhang magandang umaga, lakay! Ayan na yung bagabigat mo. Good morning. Sino po sila? Good morning. Ano? Major Alvarez. Major Alvarez pala. Major Alvarez. Major Alvarez ba? Melchor. Melchor Gomez Baltasar. Three Kings pala ito Ayan, major sa sa PNP, sa military o major problem? Philippine Army. Philippine Army. Siguro itong si Major sa mga army yan, mga yan mga retired. Mga army boys. Ito lang talaga nang nag-iisa marising mo naka-green. Colonel Ariel Kerubin. Good morning po. Ayan. Okay, so kailan pa nag-retire si Kuya Major? 20,000. 20,000. 20,000, 2,000. Nagbibiro si Major, Okay. Ba't na aga-aga nakatambay ka agad itong katropa ni Major Alvarez? Ay, naghahanap ng pamasko. Naghahanap ng pamasko. Tama-tama. Andyan ang ninong ng bayan. Bigyan mo kagad sila ng pamasko, Sherwin. Ay, sino pa rin yung announcer ngayong umaga? Sino pa rin yung announcer? Hindi, nakaidi yung makama. Bigyan agad si Kuya Major. Yung DCRH merchandises, meron kang vitamin E. Ayan ang vitamin E para sa yan. Ayan, meron na kayong paghaharap-harapan. Yan, at siyempre, meron din kayong DCRH umbrella. Ayan pakihawakan po. Yan, para sa inyo. At siyempre, meron pa kayong DCRH grocery. Ayun. Sa inyo to, sa inyo to. Yan, Paano naman yung kasama ko? Ayan.
Relax ka lang, darating tayo yan, Major. Major, wait lang yung mga kasama mo. Hindi po kayo mawawalan. Sherwin, ilan ang kasama ni Major Alvarez? Tatlo ba sila? Tatlo. Bigyan sila ng vitamins. Bigyan mo daw ng vitamins. Ayan, Ayan. Additional vitamin E, dahil kukulangin yung isa, panigurado. Ayan. Pag binuksan yan, ubus ka agad yan. At saka para hindi naman magka-ulcer itong mga kasama ni Major Alvarez sa kainom ng vitamins, bigyan mo rin sila ng tig 500. Sherwin, tig 500 silang tatlo. Pambili ng isang salop na mani. Yan para sa inyo, ha? Yan naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na umaabot ng 2,500. Ano mo tayo ng 1,500? Lagi na sumutok sa Teaser H. Baka kayo na susunod natin mga winner sa Teaser H. Pasko Panalo promo. Gaya ng 4 na poging to. Pero mo, ang aga-aga kumita na. Pero, nakisama lang sa may radyo, nanalo pa. Pasko Panalo promo. RH number 6, Sherwin Batalparo, Teaser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro at Major Alvarez at sa kanyang mga katropang mga senior citizens. Christmas time in the Philippines. Christmas dito sa DCRS po mga kaibigan. Kaya naman sa mga nanonood at nakikinig sa atin, Lakay, palagi lang silang manood at makinig. Ayan. Dapat sila loyal. At saka huwag kayong ma-high blood, mabibigla, ma-excite masyado pagka mamaya marinig ang inyong transistor kaya TV na malakas dyan. May biglang kakatok ang nino ng bayan na Sherwin Alfaro. Pero mainit pa rin ang naging pag-imbestiga sa dating Pangulong Digong Duterte kahapon sa Kamara de Representantes sa Quadcom. At anong sabi ni Senate President Cheese? Alamin nga natin ang mga reports. May kaugnayan lahat kay dating Pangulong Digong. Alamin natin na kaya ang reaksyon ng Senado. Pati si Secretary Boyeng Remulla sinisimulan na yata ang investigasyon sa mga nangyaring extrajudicial killings. Anong masasabi mo dong? The order is dead or alive. Wag dong. Ayan, yan ba ay hyperbole? Ayan. Kasi figure of speech ba yan? Figure, baka mamaya sabi naman niya that's figure of speech. Ayan, Ganon siya, di ba? Kasi maganda rin paliwanag niya kahapon na Apo Bebo Tabello, kaya doon pala sinasabi mga ganyan na papatayin kita. Ayan, mga ganyan. Pinatay ko yan. Para magkaroon ng impact na talagang seryoso doon sa kampanya. Laban sa illegal drugs. Tama ba, Dong? Bastos ako. Walang hiya ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Ayan, pero kaya bala kay sinabi niya, I take full responsibility. Yes, Ganon siya magsalita di ba? Kaya lang hindi siya nakapagmura sa Quadcom kahapon. In fairness naman, Lakay, maagap si Congressman Robert Ace Barbers. 1 minute suspension. Nakailang 1 minute suspension? 100 yata manang pero Mickey, alam mo, Lakay, naloka-loka ako doon sa mga paamba-amba. Hindi ko kinaya talaga. Ayan, iba. Yung lalo na ito yung kay former Senator Leila de Lima. Tingnan mo. Parang bata. Ibang mga antics talaga nito Tapos yung kay former Senator Trillanes naman. Ayan yung mikropono. Ayan. Parang may word pa nga siyang parang ganon. May audio yan pinakinggan ko pa ulit-ulit ganun ba? Anong sabi? Parang los something ganon yata. Hindi ko maano pero yun na. Pero tinatawanan lang siya ni former Senator Trillanes, Lakay. Baka magkabastusan pa tayo rito Bastos ako. Walang hiya ako. Sandali lamang, Dong. Narito mo na ang report mula sa Senado. Reaksyon mula sa Senate President. Aris 28. Raymond at Paas, anong sabi ng Senate President? The Butler. Mayor at Elaine, ang mahirap daw paniwalaan ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at paghamon sa International Criminal Court na siya ay imbestigahan kaugnay ng kanyang ikinasang war on drugs. Dahil ayon kay Senate President Francis Tis Escudero, mahirap paano ito i-operationalize sa ngayon na ni dating Pangulong Duterte ay hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas at siya ang dahilan kung bakit wala na tayo sa ICC.
Kaya para kay Escudero, questionable ito kung paano ito gawin sa ngayon. Ito matatanda na sa pagdinig ng House Quad Committee, hinamon nga ni Duterte ang ICC na madaliin yung investigasyon at baka daw siya ay hiwag ng abutan ng buhay. Narito ang naging pahayag ni Senate President Chis Escudero. Paano ulit i-operationalize ni Pangulong Duterte na madaliin yung ICC? Siya yung umalis doon. So, rhetoric lang yun. Sinasabi ko lang, paano hindi na bahagi ang Pilipinas ng ICC dahil sa kanya? Tapos ngayon, papamadaliin niya yung ICC? Again, babalik yung tanong. Paano ngayon i-operationalize yan? Mas magandang tanongin siguro siya kung paano niya balat gawin yon. Diyan na President Chis Escudero. Diyan Raymond, diyan makita ang wit pa rin ng dating Pangulong Digong. Kasi alam niya alam niya nga walang jurisdiction ng ICC kaya sige, bukas punta na kayo rito kung gusto niyo. Okay, proceed. Iyan na ang sa desisyon naman daw, Mayor, kung babalik pa ang Pilipinas sa International Criminal Court, ay ipinaubaya ito sa Malacanang. At dahil ang tanging maaring gawin ng Senado ay i-ratify ang anumang treaty na papasukin ng Pangulong ng Pilipinas. Mula dito sa Senado na sa ngayon, tuloy ang mga plenary budget deliberations pero mamayang hapon pa. Dahil inabot sila naman ng ginabi muli sila kagabi para sa iba pang mga mamamaya ay yung ibang mahalagang mga agencies ang haharap dito sa plenary ng Senado. Dahil pangunahin kahapon ay si VP Sara Duterte na madali din naman nakalusot yung kanyang budget pero hindi pa tiyak kung maibabalik yung 1.3 billion na tinapyas sa kanyang budget para sa susunod na taon. Ilan sa mga nakatakdang pag-usapan mamaya ay yung budget ng Commission on Human Rights, ang Department of National Defense, Department of Labor at Department of Transportation at babalik muli yung makisig na presidente ng PhilHealth muling haharap at dito sa mga senador magkaalaman mamaya yung maangas aaprobahan yung kanyang budget para sa yung hinihinging subsidy ng PhilHealth para sa susunod na taon, Mayor at Elaine. Okay, maraming salamat Raymond. Mula sa Senado, ito sa RH Tape, Raymond Advance para sa Daming Bayan. Basta pinutol niya extra niya. Oo, lagot kayo kay Tuwi. Report muna mula kay Manang Milky. Puntahan muna natin ang latest sa Kamara Lakay matapos ang puyatan kagabi. Nakatulog na ba ito? Hating gabi na natapos yung Quadcom hearing kahapon. Alamin natin, Lakay, kung nakatulog na si Manang Milks. Pagkatapos ng marathon kagabi, dating Pangulong Rodrigo Duterte, umaasa naman na una at huli na ang pagdalo kahapon sa hearing ng Quadcom. Detalye balita mo, RH12. Milky Rigunan, Manang Milky. Sister El at Lakay, matanda na umano siya at wag na siyang pahirapan. Ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi biro ang 13 oras na pag-upo at pagsagot sa mga tanong sa hearing at dapat ikonsidera din ang kanyang kalusugan. Sabi ni Duterte, ayaw niya nang pumunta, hindi dahil sa ayaw niyang sumagot sa mga tanong at alegasyon, kundi prioridad ang kanyang kalusugan. Sa 13 oras na hearing ng Quadcom kahapon, halos 2 beses lang nag-bathroom break ang dating Pangulo. Talaga ha? 9 naman ng gabi. Lakay, talagang binabantayan namin parang 2 beses na siya nag-bathroom. Tapos 13 hours, naka-diaper ba ang presidente? Tapos Manang Milks, di ba nakiusap si Vice President Sara Duterte na tapusin na pero siya pala ang nag-insist na hindi, okay lang. Ayaw niya. Lumapit actually si Vice President Sara doon sa panel. Nakiusap siya sa mga chairman ang impormasyon tapusin na o pauwi na yung tatay niya. Pero ayaw ng tatay niya umalis lang. Ganado Hyper siya Manang Milky, ano? Correct. Bandang alas 9 ng gabi, tinanong nga si dating Pangulong Duterte na mga chairman ng Quadcom kung kaya pa niya na manatili sa hearing at sinabi ng dating Pangulo pwede siyang manatili till kingdom come. Pero sa interview, Manang Milky, alam mo naman night person siya, di ba? Parang nocturne. Totoo yan. Parang nung una, sabi namin, mga bandang gabi, medyo gaganahan na. Totoo yung sinabi mo, Sister El.
ginanahan ng bandang gabi na. Tapos interview, matapos ang hearing, sinabi ng Pangulo na baka maghanap na siya ng pinakamalapit na punerarya pagkatapos dumalo uli sa susunod na hearing. Narito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kami how many hours kami almost 12. 12 hours kami Kung biro mo yan, sa edad ko, sunod. Ayan, di ko na rin yung funeraria. Asan Manang Milk yung funeraria? Tres Amigos ba? Funeraria pa? Si Loyola ang gusto niya. Hinahanap niya. Wala ba? Hindi ba makita ng... Dapat maiparinig natin yung Manang Milky. May parinig natin. Naghahanap siya ng pinakamalapit na punerarya. Baka mahanap na. Narito ulit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. RHTV, take it away. Kami how many hours kami How many hours kami almost 12. 12 hours kami Kung biro mo yan, sa edad ko, sunod. Napuputol Manang Milk. Naputol yung mga Tres Amigos tsaka Loyola Magpapakremate ba siya o hindi? Hindi naman natanong, Lakay. Hindi naman natanong. Pero bahagyang nagkaroon lamang ng suspension ng hearing ng ambaan ni dating Pangulong Duterte ang kanyang seatmate na si dating Senator Leila de Lima at nang tangkaing batuhin naman ng mikropono si dating Senator Antonio Trillanes IV. Sabi naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang chairman ng Quadcom, maigwit na lang na ipatupad ang regulasyon sa hearing na hindi papayagan ang pagmumura habang ongoing ang hearing. Sidelight lakay ng hearing, Sister L, merong naka-assign sa control ng microphone para agad na i-off kung bigla ang magmumura ang dating Pangulo. Kaya lang parang hindi kompleto yung hearing kasi sanay tayo nagmumura ang dating presidente. Kasi natuto sila sa hearing ng Senado Lakay na puro puro pagmumura ang ginawa. So, siguro ang ginawa nilang sistema, basta tingin nilang magmumura ay i-off yung kanyang mikropono. Ito Manang Milks, pinapakinggan ko yung sinend mo Manang Milks, parang ito yon. Funeraria pass o funeraria... Sir, kung Zoom... May binabanggit sa funeraria pass daw. Funeraria pass? Ayaw niya ng St. Peter at saka Tres Amigos? Medyo off-mic na kasi Lakay na nagsikan din kami for the interview, mga nag-aalas 12 na ng hating gabi. So, ang sabi nga ni Congressman Robert H. Barbers, maganda naman, maayos. So, ito-consider naman daw nila yung request ng dating Pangulo na tama naman na yung kanyang pagharap minsan dito sa Quad Committee dahil napagbigyan na rin yung request na siya ay humarap dahil matagal na rin siyang inaanyayahan ng komite. Ako si Neil Grego na nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Sandali lamang, Het. Ito nga, ubusin natin si Boy Gonzales. Ang sabi ng Department of Justice Secretary Boying Rimulya, Lakay. Tuloy daw. Ano sabi? Ang sabi Lakay, Task Force on Extrajudicial Killings, nagsimula na daw magtrabaho. Ayon po yan kay Justice Secretary Crispin Rimulya. Detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Ella Lakaya Deo, sinimulan na nga ng binuong Task Force on Extrajudicial Killing ang kanilang investigasyon kaugnay sa war on drugs nung nakalipas na Duterte administration. Ayon kay DOJ Secretary Boy Rimulya, nangangalap na ng mga ebidensya ang Task Force sa EJK para simulan ang pagbuo ng kaso. Ang Task Force sa EJK pinamumunuan ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon at mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Sabi ng kalim na makipag-ugnayan rin ng binuong task force sa mga testigo sa Senado at Kamara upang makabuo sila ng kaso. Wala naman deadline na ibinigay ang DOJ sa task force sa EJK kung kailan tatapusin ang pagsampa ng kaso sa mga isinasangkot.
Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Boy Gonzales at mamaya Sister Ella. Yes, Lakay. Matanungan natin ng isa sa mga kaibigan ng dating Pangulong Digong. Kasi ang sabi ng dating Pangulong Digong, pagka daw siya nakulong. Mga kaibigan, baka diretso na ako sa kulungan. At hingiin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Ayan, chicken sa mamaya tanongin. Ayaw mo na ng tuna sandwich, ano? Chicken sandwich talaga. Mamaya tanongin natin isa sa mga kaibigan niya ng bisita natin ngayon kung magdadala ba ng chicken sandwich, baka vegan langgunisa ang dadalhin doon. O kaya tinubong. O kaya pinakbat. Pinakbat. High blood. Ito mga kaibigan ng ating bisita ngayon na Sister L, ha? Pareho kaya ang magiging kapalaran. Ayan. Iba yung isa na nakulong. Ayan. Si dating Pangulong Digong kaya, makukulong din kaya? At ang tanong itong bisita natin kaya ay dadalaw sa kulungan. Kaso ang sabi ng former president, pakapatay na daw siya bago matapos yung... Mamaya po mabigyan ay makasap natin ang isa sa mga kaibigan ng dating Pangulong Digong Duterte at kumpare ng dating Pangulong Erap Estrada, dating Governor ng Ilocos Sur, si Manong Luis Chavit Singson. Oras, Sister L. It's 9:12. Ang balitang ito, 17 minuto makalipas ang alas 9. Damdamin Bayan. Balik ba sa ating programa at ngayon, Sister L, ayan, para po sa mga, kumusta kaya ang blood sugar level ng dating Pangulong Digong, ano, ha? Aba, hindi kaya siya diabetic kasi sa loob ng 13 hours na ginasa siya ng Quad Committee ng Kongreso. Marami yata kinain na saging. 2 beses lang daw siyang jumingel, ha? Ang lamig-lamig pa doon. Oo, Lakay. Talagang fully aircon eh. Mukhang walang problema sa blood sugar ang dating Pangulong Digong. Mukhang wala, Lakay. Ayan. Pero kung sabi ihi kayo ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, abay maaring diabetes na po yan. Baka mauwi sa sakit sa puso yan, ha? Stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya dapat mag-exercise lagi, ha? At siyempre, kailangan tamang pagkain. Ayan, pwede mo rin samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Ang Cogent DB Plus, Apo Chavit, ay with the power of 9 herbs in 1 capsule. Mas malakas ang laban mo, Manong. Native Carlata, ha? Yan. Ang Cogent DB Plus ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson's drugstores nationwide at available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Damdamin Bayan. May bisita tayo ngayon na Sister L. Ayan, ipakilala natin na walang iba kundi ang dating gobernador ng Ilocos Sur, dating congressman, dating mayor, dating barangay kapitan. Ayan, lahat na yata naging posisyon eh. Chief police, embalsamador. Kulang na lang kay tanod. Barangay tanod na lang yata. Ayan. Si wala iba, Governor Luis Chavit Singson. Naimbag bigat, Apo Gobernador Sir. Ayan, kumusta po kayo? Good morning. Magandang oras po sa inyong lahat. Oras ka ako dahil worldwide yata. Ayan, worldwide po tayo. Yes, Ayan, handang Antarctica, napapakinggan po tayo. Dahil sa internet. Ayan, pero bago tayo magsimula manong sa interview, ipapakilala ko muna ang dating kaibigan ni Congressman Ronald. Ayan, si Lobby. Ayan. Kaya ako nga, sa kanya na lang ako titingin, hindi sa camera. Ikaw talaga, Lakay, talagang tinuloy mo yung ang look alike ni Lobby po. Ayan. na napasma. Ayan. Gusto ko nilito-lito, lapid-lapid dahil sa Batang Quiapo. Kaya lang sabi ko, huwag, baka mamaya mawili sa pag-aaris na to, iwanan ng DCRH.
Welcome po, Gov, dito po sa Damdaming Bayan. Thank you. Maraming salamat. Ayan, anyway, Apo Gobernador Sir, ayan, una, kaibigan nyo ang dating Pangulong Digong Duterte. Ano masabi sa mga nangyayari sa kanya ngayon na iniimbestigahan sa extrajudicial killings, inimbestigahan ng Senado kahapon 13 oras sa Quadcom Committee. Ayan, ano sa tingin nyo sa kanya? Makakasuhan nga kaya at makukulong? Hindi naman siguro. Umpisa nagbibiro naman yun eh. Yun lang ang presidente na natural. Lahat ng kilos niya natural, kaya nagmumura. So, kayo naniniwala na... Hindi plastic yun. Hindi plastic. So, yung mga antics na kaya nga, nagugulan minsan yung mga, siguro yung mga criminal lawyers. Sabi nila, pagka mga criminal lawyers, yung mga sinasabihan na pabiro, totoo ba ito? Hindi, mga ganyan, yung mga hyperbole o kaya figure of speech. Ito kaya ay makatulong sa kanya para hindi siya madiin or ano sa tingin po ninyo, Governor? Palagi ko wala man mangyayari dyan eh. Unang-una, hindi ako naniniwala sa ICC. Parang insulto sa mga justices natin eh. May batas tayo. Di ba natin kaya ang ating bansa? Bakit pa tayo mag-i-import ng sentensya sa tao? Meron naman tayo magagaling. Para sa akin na insulto sa mga ating justices yan. Kung may kaso dito, isampa sa kaso sa Supreme Court. Sa korte. Oo nga naman. Ba't pa tayo nagkaroon ng korte sa sentensyan tayo sa ibang bansa? Outsider. Outsider? Ayan. Bakit tayo pumapayag? Sila ang police dog of the world. So, ang imbestahan natin yung mga investor, hindi yung mga mga judges sa ibang bansa. Ayan, investors dapat. Oo nga naman, At saka isa pa, Manong Chavit, sabi nga, hindi na tayo member, ba't pa makikialam mga International Criminal Court sa atin? Yun nga, hindi naman dapat. Para sa akin, hindi na dapat. Ayan, dahil magagaling naman ng mga Pilipino, mga justices natin. So sa tingin mo, hindi makukulong ang dating Pangulong Digong Duterte? Hindi makukulong. Maring mamatay pero hindi makukulong. Sabi nga niya, baka isa taklahating taon na lang daw siya mabubuhay sa ibabaw ng mundo eh. Kaya bilis-bilisan. Kaya doon, handa na rin punerarya eh. Ayan ikaw nga pala. Wala mangyayari dyan sa ICC. Ayan, ikaw nga pala, dating Ambassador Manong Chavit. Ayan, Hindi ko alam yun na kaya. Lahat, alam mo, ang edukasyon, masyanong pinag-aralan mo, experience still the best teacher. Kaya lahat nasubukan ko na. Nasubukan ko na rin namatay. Totoo yan? Totoo yan. Nag-flat ako. Wow. Ilang minutes, Manong? 50-50. Nabuhay naman kagad ako. Mabuti may kuryente ron. Pangatlong kuryente na buhay nila ako. Talaga? Pero ilang seconds, minutes na namatay ka, nawala ng pulso or ano? Hindi naman tumagal dahil agad-agad inano ako ng electric. Totoo po ba, Gov, na kapag ka namamatay mo nakikitang liwanag? Marami nang tatanong. Yan. Kako, nakita ko lang parang bulak. Yun lang nakita ko. Bulak? Parang Puting-puti. Sabi yung mga mother dumalaw, naku, nasa heaven ka nakita na. mo, cloud, nasa heaven ka. Nung buhay pa yung asawa ko, nandun, galit sa akin eh. Hindi cloud nakita mo, usok, nasa impyerno ka, sabi niya. So, natakot si Lucifer sa'yo, pinabaulit ka, gano'n. Pero may ganun pala talaga, Lakay. Di ba, 3 tao na nakausap natin na may ganyang experience. Yes, may nakausap din ako na ganyan na puting-puti daw at... Parang palayo, tingin mo. Dahil yung sinaksak sa akin na gamot, to ang clag, nag-negative react. Kaya pagsaksak sa akin, yung mga nanonood, nakita yung kamay ko, gumanon, pati paa. Hanggang ang tingin ko, paupos. Parang kandila na upos. So, sinong nakita mong parang sumusundo sa'yo? May nakita ka bang kamag-anak? Wala naman ako nakita may sungay.
Di mo nakita si Lucifer. Baka anghel naman. Anghel din. Baka puti nakita ko. Puti. Puti. So, ibig sabihin, Apo Chavit, ayaw ka pang kun ni Lord, bimisyon ka pa. Siguro gusto pa maging senador Oo pa. nga, tingin ko rin eh. Basta marami nagsasabi sa akin, inaambos ako noon. 7 beses ako inaambos eh. Ganun ba? Namamatay ang mga katabi ko. Yung huli, 2 granada ng initya. 16 kagad ng patay sa dance floor sa Kabugaw. So, palaging sinasabi yan, may mission ka pa sa buhay. Mission ka pa. Pero baka... Hindi man ako naniniwala, pero baka nga. May mission pa, hindi pa tapos. Baka agpada kini Apo Ferdinand Marcos Sr. Dakano anting-anting na. Anting-anting mo, Apo. Yun nga sinasabi sa akin eh. May anting-anting daw ako. Maraming binibigay ng anting-anting, pero sa hiya ko, hindi ko naman ayaw pahiya eh. Tinatanggap ko. Ilang beses na yung taong namamatay na lang, hindi yung pamilya na dalawin ko. May binibigay ng mga anting-anting. Sulat, kung minsan, orasyon. Kung ano yung binibigay, yung mga sa bote, anting-anting. Hindi naman ako naniniwala, pero tinatanggap ko, nakakaya naman. Mamamatay na nga eh. Iyahin mo pa. Paano yan, Gob? Sinabi mo na dito ngayon, malalaman nila yun. Tinanggap mo lang. Tinanggap ko. Tinago ko naman. Tinago mo na lang. Pero meron ka nga medalya, Apo, na binibigay, di ba? Mga ganyan, anting-anting. Yung medalyon, lakay. Medalyon. Meron din. Maraming binibigay. Pero may nangyari na sa buhay ko minsan nung inambos ako. May pagkatapos yung ambos, may dumating na matanda, nagiinuman yung mga kasama ko sa tindahan na hindi nila mapatay-patay si Chavit dahil binabantayan namin, sabi. Parang loko-loko, parang sira ulo. Niloloko nila, binigyan ng beer. Dahil pinagtatawanan siya, binuhos niya yung beer, hindi bumagsak, hindi nahulog yung dalaman. Tapos nagulat sila, tumakbo sila, tinawag ako, takbo naman ako. Hindi ko na inabutan. Nawalan bigla. Ibinos yung beer, hindi bumagsak sa lupa yung beer. Hindi bumagsak yung laman. Siguro kung emperador yun, babagsak yun. Naisingit pa talaga. Naisingit pa talaga. Mukhang hindi nagbabayad sa inyo ang emperador. Magaling magbayad si Ninong. Magaling daw magbayad. Tapos si Ninong Andrew Tan. Ayan. Magaling. Kaya naman 20 years ko na yata ine-endorse eh. Bakit naman sikat na sikat ang emperador. Anyway, Apo Chavit, ayan. Sa dinamit, made na ang Chavit Singson. Ano pa ang gustong patunayan? Ba't yung gustong tumakbong senador pa Manong Chavit? Dahil napapatahimik ko ng aking lalawigan, nagpapasalamat ako sa aking kababayan. Napayaman ko na. Kami ng pinakalimang mayaman sa buong bansa. So, dahil sa tulong ng aking kababayan. So, kontento na ako. Kaya tumutulong pa ako sa labas dahil ako ang ginawang presidenteng emeritus ng mga Mayor's League. Dahil naging presidente ako doon. Ako rin ang ginawang presidente, emeritus president ng Councilors League dahil galing din ako doon. Inayos ko lahat yan. Puro graft and corruption. Hindi masara yung accounting. Nung iniwan ko, nag-iwan pa ako ng 40 million sa Mayor's League. Pero marami kami natulungan ng mga nasunugan, bagyo, lahat. Sa Councilors League, ganoon din. Nag-iwan pa ako ng 100 million. So, tinanggal ko lahat ang graft and corruption. So, yung mga nagsasalita, graft and corruption, ayaw ko. Ako, nagawa ko na. Walang graft and corruption. Tanong ninyo lahat ng mga konsehal sa ating bansa at sa mga mayors. Nag-iwan pa ako ng pera. Tsaka yung pundo mo sa Ilocos Sur, sobra-sobra, dinagdagan mo pa yata eh. Kung sobra-sobra, dali mo dun sa amin sa Pinili, Ilocos Norte, Apo. Pwede rin. Ayan, pag-usapan natin. Madaling kausap Pero, ano po ang plano pa ng governor at soon, i-claim na natin yan. Kaya sabi nga nila, i-manifest dapat natin soon, Senator Chavit Singson. Inyo pong mga plano, plataforma para sa ating mga kababayan. Ang plataforma ko, ginagawa ko na. Hindi nangangako. Ginagawa ko ng plataforma ko. Meron tayong matagal nang nakabinbin na modernization program ang electric vehicles. Dahil puro usok na naamoy ang ating kababayan. Tumataas ng presyo ng gasolina. Hindi na kumikita masyadong driver. So, sabi ng gobyerno, modernization program of electric vehicles. Puro electric na. So, pinapadala na sa Land Bank, umutang sa Land Bank
tapos may porsyentong, ay may down payment ng 500, tapos may porsyento. Walang gusto. Malulugi kami, sabi nila. So, nung sinabi ko kay Presidente na matagal ng project yan, ako na lang gagawa, ako mga vital, no down payment, zero interest. Nabalitaan ng mga transport group, nagpunta na sa bahay. Ngayon nga, bukas pupunta ako sa Iloilo, transport group naman. Walang down payment, zero interest. Saan ka nakakita ng nagpautang ng billions na walang interest? Wala. Ako lang loko-loko nagpautang. Pero hindi kita pautangin. Bibigyan ka na lang daw, Lakay. Parang kaibigan namin sa Toyota Alabang, si Mr. Cesar Lee. Hi, Boss Cesar Lee. Nagbebenta ng kotse, walang down payment. Sabi ko, sira ulo ito. Pwede ba yun? Hindi, ako, isang salita lang. Kung anong sinabi ko, ginagawa ko. Yun ang kabili-bili na naman ng aking ama dahil nga pag nawalang kredibilidad mo, walang kwenta ka ng tao, wala naman maniwala sa'yo. Kaya yan ang ingat-ingatan mo, sabi sa akin. Kaya sinasabi ko, isa lang ang salita ko. Kaya ginagawa ko. Ayan, yan ang... Kaya nung nagpunta ang transport group sa bahay, tinanong nila, gusto namin yan, Governor, magkano ba? Hanapin nyo muna yung pinakamura dahil meron akong electric vehicle planta sa Korea. Submarine, lahat, maraming klase. Meron plano pa. So, isa lang yan. Kako, hanapin nyo muna ang pinakamura dahil hindi ko negosyo yan. Tulong ko sa drivers, tulong ko sa inyo, tulong ko sa ating kababayan para hindi magkasakit. Hinanap nila sa China, Korea, Pilipinas, nahanap nila 3 million. Noong nagbalik sa bahay, nahanap na namin Governor. Alam namin tumutulong ka sa ating bansa, maganda, malaking puso mo. Pwede ba namin kunin 2 million for? Tumawag ka agad sila 600. Hindi ba sabi ko sa iyo, tulong ka ako? Kung makipagtawaran ako sa inyo, hindi na tulong yan. Baka hindi na kayo maniwala. Happy ba kayo kung ibigay ko sa iyo 2 million for? Happy kami dahil 22-seater, 6 standing, total 28 passenger, aircon, kopya yung jeep para hindi mawala yung aircon ni Look. Parang minibus? Hindi, 28 seat jeepney. Jeepney. Kukopyahin ko yung, kinopya ko na, nandito na, ginagamit na nila. Ayan, happy ba kayo kung ibigay kong 2 million for? Happy kami, dahil 3 million nga pinakamura eh. So, sinabi ko sa inyo noon, isa lang salita ko, gagawin ko. Tulong, hindi na tulong kung magpagtawaran ako sa inyo. Ibibigay ko sa inyo 1,200,000. Hinati ko pa. Wow. Yan ang tulong. Ibigay ko 2 million, kita na ako. 1.5, medyo lugi na. Binigay ko 1.2. Lugi ako. Masira ulo ko sa'yo. So, bentang palugi. Ayan, bentang palugi. Tulong sa ating bayan. Ayan. Babawiin ko na lang sa mga negosyo ko. Alam mo, Lakay, maisingit ko lang, mabilisan lang. Nababanggit ni Gov yung Chavit yung pagtulong. Balita ko nagbigay si Gov ng $8 dito kay Eldrew Yulo. Kapatid ni At active po kayo sa Yulo. pagsuporta sa ating mga atleta. Sa kanino kay? Kay Eldrew po, yung kapatid ni Carlos Yulo. Nagbigay po pala kayo. Binibigyan ko sila, basta magsama lang buong pamilya, 5 milyon. Ayaw. Ganun ba? So, binigyan ko 1 milyon yung pamilya lang. Pero, nandiyan pa rin yung 5 milyon kung makipagbati siya sa pamilya niya. Para gusto ko siya maging role model ng pamilya. 10 utos lang ng Diyos, yan ang isang utos eh. Honor thy father and thy mother. Ayan. Ayaw. So, binigyan ko 1 milyon yung pamilya para may panggastos sa pagsimula sa negosyo. Sa ano niya, nag-ano rin, gymnast din. Gymnast din. Nanalo sa yung sa Taiwan. Thailand po, yung kapatid. Thailand. Opo, Nanalo. Binigyan ko din 500. Yun. Ito yung bago po. Yung bago. Ayan, pero nandiyan pa rin yung 5 milyon kung magbati sila. Yun naman po yung kay Kaloy at sa nanay. Nanay, patawarin na yan nanay niya kung may kasalanan nanay niya. Wala naman siya kung hindi galing siya sa nanay niya. Hindi kaya effective na peace negotiator Manong. Si Apo BBM tsaka si Apo Digong. Sabi ko, pagbatiin mo, nabigo kang magbati sila.
Kung manalo akong senator siguro dahil civilian lang tayo. Baka sabihin, anong pakialam mo rito? Alam mo. Ayan, at speaking of Operation Tulong, tulong. Baka gusto masampol yung Operation Tulong, yung e-vehicle mo, pwede natin gamitin sa Operation Tulong, kaya sa mobile unit natin, Sister Ella, ng DCRH. Ayan, pwede. Gawin nating model. Ayan. Oo, di ba, Lakay? Nandito na yung prototype na ginawa ko sa China. Nandiyan na ba? Sa Korea. Pero dito ko yung manufacture. Dumating na sa Lima, Bataan yung mga panggawa ko ng tricycle, motorcycle, yung jeep, dumating na yung iba. Makukumpleto ko by December, next month. January, mass production na kami. Ayan. Kaya nang gusto nung piloto namin si Mike Lumaban. Na nagbo-birthday. Ayan, sabi saka niya, yung card, ibibigay ko rin. Ayan. Alam mo ba na 77% ang taong bayan walang bank account? 91% ang taong bayan walang credit card. Ibibigay ko po libre lahat yan. Wow. Sa taong bayan. Sa next month, December, mamimigay na ako ng bank account. Wow. Libre, hindi na pupunta sa bangkong taong bayan. May laman ba yan, Gob? Tsaka na lang yun. Bank account muna bago laman. O kasi hindi lahat may bank account. Parang kabayo kales. Ayun. Bank account muna bago laman. Kabayo muna. Akala ko kasabay na yung bank account. Biglang may laman pala no? Nagmamadali sila kayo. So, yun ang ibibigay ko. Kaya yun ang ginagawa ko ngayon bago ako nag-decide na maging senador. Kaya late na nga ako eh. Kaya nagpapakita ko sa ibang tao ngayon para malaman lang tumatakbo akong senador. Akala tatakbo akong gobernador. So, yun po ang maganda. Malaking tulong yun sa overseas workers natin. Ayun. Yung credit card. Magagamit ba sa ibang bansa yan? Baka mamaya hanggang bigan International. lang yan. International. Meron ang sample dito. 3 po taong ko lang ginagawa ito sa Narbacan na pinanggalian kong pinanggalian kong bayan. Hindi na ako mayor ngayon dahil hindi ako tumakbo dahil sinamahan ko si Presidente sa pagkampanya. Platinum pa yata yung credit Visa. card mo. Ayan. Platinum pa yata yan. Hindi. Pero maganda rito, nakalagay doon, marital status, single. Para malaman tao single ako. So, ito, Visa. Nagpapatakbong credit card natin, 3 lang. Visa card, Mastercard, Union Pay. Visa card meaning worldwide, buong mundo. Magagamit mo buong mundo ito, dito sa Pilipinas magagamit mo rin. Talaga? Ito, dapat matuto ng taong bayan dahil napapag-iwanan tayo kung hindi natin gawin. Sa pinanggalian kong bayan, Narbacan, fully digitalized. Sa pindot mo lang makita mo na hinahanap mo. Talaga. May dapat mukha gawin itong lahat card ng Lakay Dapat pala mapabisita ko yung mayor namin sa Pinili, Ilocos natin, Mayor Labasan, para turuan ko, bigyan ko sila lahat. Bibigay ko lahat. Kasama ko nga ang mayor pag bibigyan ng credit card. Dahil ang credit card, yung bank account, libre ako lahat. Yung, dahil meron akong bangko sa Amerika Bigan Bangko International. Meron akong bangko sa Bigan. Meron akong bangko national, digital. Gawa ng Japan, Hitachi. So yun ang magpapower lahat. Pero yung mga ibang bangko rito, baka akala nila gusto ko suluhin. Kasama ko rin sila kung gusto nila tumulong. Ganun ba? So, yung bank account, magagamit na nila sa next month, December. Parang pamasko sa ating kababayan. Download mo lang sa telepono mo, magpapakita ron, VBank, pindutin mo, self-registration, picturean mo sarili mo, meron ka ng bank account. Naku, teka mo naman nung Chabit. Approve mo sa Bangko Sentral, baka magalit si Governor. May lisensya yun. May lisensya na. Sa Central Bank, lahat. Si Hitachi lang gumawa Hindi ako. Gumawa si Hitachi, kompleto yan. Sila na yung... Sila lang gumawa lahat. Naku, delikado pala. Pati lisensya sa Sakto Central yung Bank. sinabi mo, Gov, dahil may nagtatanong dito paano daw maka-avail yung mag-open ng account. So, magiging available na pala siya online po. Yes. Ngayon lang mangyari ito. Kasi nga, napag-aralan ko, yung ating kababayan, 77% akalain mo yun. 77% walang bank account, 91% walang credit card. So, ibig sabihin, nasa labas ang pera. Madaling itaya sa sabong, madaling itaya sa kasino, madaling ibigay sa mga ibang asawa.
Maldayo. So, pwede Manong Chavit international. So, pwede yan sa Ukraine, pwede sa Lebanon yan, pwede Pwede sa lahat. Italy, Japan. International Basta Visa, Mastercard, Union Pay. Nako. Worldwide. Nako, magagalit si Tessie Coson sa'yo ng BDO. Ayan, mga Metrobank. Hindi. Ayan. Kung gusto mo lang sumama, sama rin sila. Isasama ko sila. Ayan. Ito nga, kasama ko na nga, Union Pay. Union Bank. Ayan, oo. Yan ang papawal ngayon. May nagtatanong. Tutulong lang yung akin. Gob, may nagtatanong dito, pwede ba daw yung account niya ay si Kyles Bartolome ito sabi niya solid kami sa Tarlac para kay Manong Chavit. Ayan, sabi niya. Salamat, Pwede ba daw yung account niya Els and Chavit? Pero boto yung pag pwede ng mga kampanya, boto yung kung senador. Baka mamaya, governor magalit sa akin, governor yun. Biglang pangalan ni Gob yung lumabas At saka lahat tong credit card, kung anong pangalan yung bayan nila, yun ang pangalan ng credit card nila. Like Transport Group, kung anong pangalan ng Transport Group nila, yun ang pangalan ng Transport Group nila. Pero itong security card to Kaya may bayad na 167 lang. Noong araw, 100 lang. Ngayon. Yung mga app, paglagay sa banknet, pwede pang umutang dito. Lahat na lang nandito. Application, gawa namin. Gumagastos din kami 500. Pero participation ng mayor, kaya mayor ang kasama ko dahil ako ang presidente emeritus, 167 lang. So, pinamimigay mo ngayon, no, Manong Chavit, pagka senador ka na, libre na yan. Libre. Pinabibigay ko na nga libre. Gano'n ba? Oo. Ang mga mayors, pwede i-ano sa budget nila. Kaya mayor sa partner ko. Transport Group, sinabi ko rin. Itatap lang sa jeep nila, bayad na, lipad na. Hindi na sukli-sukli. Talaga. Kailangan sumunod tayo sa pagbabago ng... Madali magbago ang teknolohiya Aba, high-tech ka na pala, Manong Chavit. Parang si Elon Musk ngayon. Parang... High-tech, kaya dito ako nakatingin salamin ko dito, pero doon nakatingin. Bigla nagagano. Teka muna, ba't iba rin salamin mo? Dati yellow yan. Ba't ngayon clear na yata ngayon? Nakalimutan kong dinala Sasaksak ko lang. Yung signature na salamin. Maliwanag mas maganda ako makita. Okay, Manong Chavit, isa pa. So, yan pala ang binabala mo pag maging senador ka. Yan ang yung gagawin ginagawa ko na. Yun ang gagawin batas. ko. At tatanggalin ko yung mga red tape. Ito na nga, donasyon. Parang donasyon ko na, lugi pa ako Ang tagal kumuha ng mga tumagal sa DOTR, tumagal sa DOST, tumagal sa LTFRB. Ang daming dinadaanan na mag-a-approve pa. Hindi kagaya sa Korea. Kaya sa Korea ako nag-invest Dalawa na natayo kong economic zone, pre-economic zone. Sa Gangwon, bumili ako ng 4 hektaryang lupa na white sand. Worth $100 million. Kasusyo ko dyan, Daewoo. Doon naman sa kabila, sa Incheon, nagtatayo rin ako ng economic zone, pre-economic zone. 2.2 hectares. Ang tinatayo ko naman doon, LCS, sarili ko na yun. LCS Economic Zone, gumagawin kami ng beauty product and health. Wow. Kaya ikaw unang ay, si Sister L. Hindi na kailangan beauty. Ikaw daw lakay Kaya naman Manong Chavit. Ikaw dadali ko para palitan ko mukha mo ron. Unang papalitan ko. Parang gusto sabihin ni Gob, kailangan Unang papalitan ko sa kanya, ilong niya. Panono slip ko yan. Pero Manong Chavit, yung ginagawa, mahagalit si Presidente Bonget sa'yo ha? Bakit? Ba't yung investment mo, dinadala mo sa abroad, ba't hindi sa Bigan, ba't hindi dito sa Pilipinas? Matagal ko lang ginagawa yan dito, hindi na-approve Na-approve sa Congress, ayaw approve sa Senate. Ganun ba? Yung Senate pupunta ko ron para i-approve ko yan. Dadali ko rin dito pag in-approve. Hindi na-approve natutulog, naka-parking fee doon. Ganun ba? Natutulog sa Senado. Ayan, o nga pala, ayan 50 years na kung ginagawa yan. Ayan, kaya kalahin mo sa Korea, tutulong pang gobyerno sa'yo. Ayan, dito, nakabimbin. Pero wala na raw magtayo ng economic zone dito sa Pilipinas, sabi nila. Bakit? Yun ang sabi. Tapos, paano si Ramon Ang binigyan. Pinipili lang
Oh. Sa Korea, tumutulong pa sila eh. Oh, yung nga eh. yun, Alam mo, oo. Manong Chabit, yan ang dapat mong matutukan pagka swertehin ka sa Senado. Kasi yung mga investors natin ito, pinapahirapan pa eh. Ha? Yun nga eh. Oo, di ba? Ako lang ang nagpautang na walang porsyento. Billion. Kaya ako lang ang loko-loko. Kung ako ang loko-loko, padala nyo sa Senado, ako lang ang loko-lokong senador na magpapatanggal lahat ng loko-loko sa gobyerno. Ayun. At saka yung... Kasama ka na ron. Lalo ka sa gobyerno eh. Delikado. At saka yung pork barrel, dapat alisin mo yung pork barrel, Manong Chabit. Oo. Yun nga eh. Kaya kailangan ilipat sa gagawin ko. Unang batas na gagawin ko dyan, natulungan ko ng aking bayan, pang aking probinsya. Unang batas naman, pang kalahatan. Sa unang gagawin ko yan, UBI. UBI. Ano mong UBI? Ano UBI? Universal Basic Income. Dahil nangyayari na sa ibang bansa yan. Ginagawa na. Ngayon, Universal Basic Income, lalagyan ko ng pangalan, baka kopyahin, baka di ako manalo, kukopyahin. Ang tawag ko dyan, Chabit 500. Bakit Chabit 500? 18 years old and above, below minimum wage, makakatanggap ng 500 buwan-buwan. Hindi kagaya yung tupad na pinipili lang ng mga Benepisyaryo. benepisyaryo, nawawala pa, nakukutungan pa. Gagawin kong batas na yan. Yun, ang Chabit 500. Baka madagdagan pa. Kung tatanggalin ko lahat ng mga kalukuhan sa gobyerno. Ayan, ba? Kung katulong kong gobyerno, matatanggal natin lahat yan. Dapat... Kung katulong ko taong bayan pala. Dapat pala, di Senado ang takbo mo, presidente. Hindi presidente, binumura lang presidente. Pati ikaw, buburahin mo. Kaya naman nung Chabit ayan, speaking of credit card, yung credit card na ano sa akin sabi mo gold dito. Ay, papalitan ko yan ng ginto. Meron akong ginto, tunay na ginto, 34K. Itong binigyan ano lang yan, gold-plated lang yan. Pero meron ako ngayon, pure gold, 24K, pero malambot. Ganun ba? At saka silver meron ako dahil nga yung dumi ng gold, silver. Kasi tuwan-tuwa pa naman ako nung mawala ako ng pera. Sasanla ko sa tambunting to. Tinanggihan eh. Ayan. Tinanggihan ng tambunting. Sabi ngayon, dalawa lang binibigay ko ngayon. Pure silver at pure gold. Yung pure gold, kukunti lang nagawa dahil handmade. Hindi pwede sa machine. Ganun ba yun? Pure gold. Pero kung haluan ba ng konti, tumitigas yun. Pero kung pure gold, malambot. So kung pure gold, pwedeng pan-shopping sa pure gold yan. Kaya tinucho ko. Bibili mo na yung pure gold. Kaya bibigyan ko kayo ng calling card na pure silver. Pure silver daw. Pero binibigay ko lang yun sa mga magaganda. Ayan. Maganda ka naman eh. Pero teka muna, Manong Chabit, baka tayo magkalimutan. Ayan nabanggitan natin mga binabangalan mo ko maging senador. Ayan sabi ni Attorney Vladimir Amira Pilaes, sabi niya, pakita na kay Manong Chabit, ano bang sikreto niya? Sabi niya, abay bata pa ko, Chabit Singso niya, parang si Sakurtan yan. Ayan parang mukhang bata ba si Manong Chabit? Nagpapa-stem cell daw ba kayo? Stem cell, 12 years ago sa Japan. Maganda sa Japan, maraming klase stem cell. May sungay, may Black Mountain Sheep. Bibigay nga sa akin libre, ayoko yan, baka tubukan ako sungay. Meron placenta, meron fat. Ang ginawa sa Japan, yung taba, kinuha, in-incubate nila, million cell, binalik sa akin. 12 years ago. Dapat pala ginawa ko every 3 years. Last 2 months lang ko lang ginawa uli. Modern na. Fat pa rin, pero dito na kukunin. Kukunti lang. Katitingin lang na fat ko. Gagawa na sila ng million na cell. I-incubate nila yun ibabalik din sa akin. Ito rin ba yung gamit ni Manong Johnny Ponce Enrile? Hindi, iba ginawa niya Ewan ko kung saan ginawa. Germany yata kay Manong Johnny Tsaka baka balang araw, tubo ng sungay. Hindi siya mag-iingat. Ayaw ko yung Germany. Black Mountain Sheep. Yun. Yung black sheep na siya. Foreign object na yun, kaya ayaw ko yun. So mas mainam yung galing sa katawan mo mismo. Mas maganda galing sa katawan mo. Nga, para hindi foreign object. Ano po? Ayan, ito pa tanong ni Colonel Larry Cruzana. Ayan, pakita naman kay Manong Chabit, kumusta ang love life niya? Ayan.
Secret. Nandito yung maganda eh. Bubulong ko mamaya. Pero Lakay, basahin lang natin yung sige. damdaming bayan na ating mga kababayan. Aba, inuulan tayo ng reaksyon at natutuwa teka, sila kay... sandali. Meron tayo ditong paano. Ayan. Parang ang bigat ito, Gov, ah. Oo nga, pwede bang... Pure silver yan. Pwede na isang latas sa Tambunting Pawn Shop. Manong Chabit. Ayan. Pwede pure na yan. Pure. Uy, ang ganda, Lakay. Oo nga, ayan. Pwede mo gawin sa Thank you, lamin. Gov. Ang make-up. Oo nga, pwede nga. Gov, itong pang salamin, ah. So, Ayos na. So kung hindi pwede sa Tambunting, sa Villarica Pawn Shop, baka tanggapin to. Ayan. Okay. Sige, Manong, ano pang asa? Ito Lakay, natutuwa sila kay Manong Chabit. kay Gov, eh. Inuulan tayo na iboboto daw nila si Gov. Ayan. Mabuti naman. Salamat. Kasi natutuwa daw sila sa Pero mga... pakisabi lang, Senator, baka babaya boto. Senator po si Gov, ha? Baka po gobernador ang iboto ninyo. Iba po yung naligaw. Ayan. Maraming salamat po sa inyo pong mga damdaming bayan na ipinapaabot sa amin. Ayan. Okay, Manong Chabit, sobra-sobra na tayo sa oras ay baka makaroon tayo ng Bigan Ilocos or dito. Ayan. Anyway, so anong mensahe mo sa ating mga kabayan para malaman nila kasi marami nagtatanong, pati ako tinatanong, ano ba talaga si Manong Chabit, seryoso man tumakbong senador yan? Bagay na gaya lang si Senator Enrile na tumakbong presidente noon para hindi mahinga ng campaign fund. Senador talaga. Senador lang. Senador lang tayo. Tutulong lang tayo sa bayan. Tulong lang ako. Ayan. Okay. Tulungan May ko mission ka pa ating daw mga kasi, senador. Gov. May mission ka pa daw. Sabi ni Kyle, si Kyle isang kulit eh. Magkaroon daw ng maraming girlfriend. Ano marami? Girlfriend. Salamat. Ang kukulit nyo, ah. Ayan naman sa Manong Chabit, lover of beauty ito. Siyempre. Ayan. Pati ikaw, Lakay, alam ko. Meron ako marites sa'yo. Alam mo, Palisin si Manong Chabit. So yung bobwit mo, Lakay, biglang pumunta kay Manong Chabit. Naku, patay tayo dyan. Alam mo, Mukhang mas malaki ang bigayan. Palabasin na si Manong Chabit. Alam ko sikreto mo. Sabi ni Mana Hanigel, sabi ko, anong sikreto ni Manong Chabit? Ba't parang hindi tumatanda? Pareho lang ka ng sikreto niya. Okay. Apo Governor Chabit, sir. Ayan, baka may mensahe sa ating mga bayan. Apo Senador. Ayan. Senator na. Ay, nalilito tao eh. Governor ka ng governor. Gov din ako ng Gov kanina eh. Tayo eh. Nasanay sa governor eh. Ayan. Okay, Apo Senador Chabit. Ayan, mensahe po natin sa ating mga kababayan. Ang mensahe ko lang, dapat magtulungan tayo lahat. At enjoy life while you can. Dahil sandali lang ang buhay. Yung mga mayayaman, kaya ko ginagawa ito para tumulad. Magpalugi para sa ating kababayan. Tumulong. Ayan. Dahil hindi yung madadala yan pag namatay kayo ang pera nyo. Money is not yours until you spend it. Palagi kong sinasabi yan. Paano kung mamatay ako bukas? Di ba, kaya namumudbud naman ako para share your blessings, ika nga. Ayan. The more you give, the more you receive. Palagi ko nga. Ayan. Kita mo, dahil pinibigyan si Manong Chabit. Ayan, blinebre. Hindi madamot. Lalo sa mga magandang chicks. Daya. Siyempre, mas maganda, mas marami. Sana umabsent ako today. Manong Chabit, Diyos na ginaapo and good luck sa inyong pagtakbo bilang senador. Diyos na ginaapo. Maraming salamat at nagpapasalamat ako sa taong bayan, mapagbigyan niyo ako. Mas marami ko may tutulong kaysa kasi wala akong karapatan eh. Sinamahan ko si BBM, sinamahan ko si Sara ng kampanya. Hindi na ako tumakbo. Pagsasama, ang usapan, pagsasama. Ngayon nagkakahiwalay na. Ano ako makikialam ano na ako, civilian na ako. Sabihin, anong pakialam mo? Wala ka namang hindi ka na governor. Pag inboto ako, pwede akong makialam. Ayan. Okay, Manong Chabit, Diyos naging apo and good luck, Apo Senador. Ayan. Thank you. Sana'y swertehin kayo, Apo. Ayan. At pagpalain kayo ni Lord at marami pang mabigyan ng
makapagbigay ng tulong. Ayan, kasama ng mga MMDA na nanghuhuli ng lumalabag Oo. niyan sa busway. Oo, nabibigyan ng reward. Alam mo lang kami nag-comment dito, iboboto niya daw. Alam mo kung bakit? Bakit? Mayaman na daw si Senator Chavit Singson, hindi siya mangungurakol kasi Ayan. sobra-sobra na ang pera niya. Oo nga, pinamumudmud na ngayon sobra niyang pera eh. Ayan. Apo Chavit sir, ayan, Apo Senador, thank you and good morning, Just Aguina. Thank you. Maraming salamat po sa iyo lahat. Mga kaibigan, dating Governor ng Ilocos Sur, Governor Chavit Singson, tumatakbong senador at hindi gobernador. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:55. Ang balitang ito ay hatid Samsung ni Manong Chavit. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. Grabe ka Manong Chavit, inubos mo oras na namin Ayan, tingnan lang na airtime to. Ikaw na bahala sumingil, Lakay. Okay, teka, bago tayo magpaalam, batiin mo natin ng, si Kong Ador Plato, ha? Ng Bulacan at si Madam Girly Plato. Babati na happy birthday kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. At bumabati rin ang Quadcom. Ayan. Happy birthday, Engineer Juanito Buduan. Oy, Juanito, happy birthday. Ha? Naragsa ka pa nagkasangay. Oy, Kuyang Jojo Eliasar. Yan, binabati ni Kuyang Tito. Ha? Happy birthday ni kay Ana Abiera de Asis. Oy, Ma'am Ana, good morning. Happy birthday. At oy, si Potentate Dennis Kunanan. Bersibol, happy birthday. At Mista Cesar Takad. Oy, mga Mista sa Sandigan 82, ha? Baka di nyo alam, ha? Berde kayo ni Mista Cesar Takad. Oy, Berwol si Pula Mawila Saro. Berde mo rin pala, ha? Ayan, happy birthday. At binabati natin happy birthday si Mar Urbano mula kay Giselle Ricafort. Aba, si Dalagang Bukid. Happy birthday din kay Ate Elsie Estinoso ng Alapan Uno Imo sa Cavite. Mula kay Raymond Dadpaas. Happy birthday pa kay Jeff Macalinaw mula kay Chris. At happy listening kay Carrie Servano Centeno and family. Ayan, nanonood sa Damdaming Bayan. Aba, ito Lakay, batiin din natin. Nakatutok sa atin ang Department of Disaster Resilience and Management ng Muntinlupa kay Mayor Rufy Biazon, Sir Erwin Alfonso at sa Information Management ang Media Relations Division mula kay Jake D. Ayan, good morning sa inyo Dan. Nakatutok sila sa atin Lakay. Actually, parang isa sa mga avid listener natin itong mga to Lakay. Good morning po sa inyo. No. Dami na kumisin Manong Chavit. Ayan, si Mama Lusa Tan. Sabi niya, Mayor, pakisabi kay Senator Singson. Ayan, iboboto ko siya. Ay, Lakay, in fairness, na itong mga viewers at listeners natin, karamihan sa kanila ay gusto nila maging senador ang Manong Chavit Singson. Yan, mayaman na din na magnanakaw yan. Baka sabi niya, ano ko yung pera, sampal ko sa'yo yun. Hindi, joke lang. Hindi pala, iba pala. Ayan, sabi ni Noble Jun sa Maniego Manandeo, ha? Abay, ingat ka, baka mawalan ka ng kasama dyan si Sister L. Oo nga, panantiting ni Manong Chavit kay kanina kay Sister L. Pero yung gusto ko yung dadalhin ka niya sa ibang bansa para ayos yung mukha mo. Papaayos na ilong pa mo ba ako? Ayan, at yung tropa daw ni Lieutenant Colonel Larry Cruzana. Ayan, abay, go kami kay Manong Chavit. Ayan. At hello sa ating boss, si Boss Fred. Eto Lakay, dumadaan sa ating labas. Ay, bossing. Happy birthday. Good morning, boss. Ayan. At si Ma'am Lisa. Ayan. Pwede. Hi, boss. Good morning. Have a nice day. Doon po ang aming chairman dito, ha? Si Freddy. Bakit nakabulong ka lagi? May kwento ka. Ginagaya ko lang si pagka nakita kasi ni Governor Joe Subiri. Ayan, barkada yan. Tatay ni former Senate President Mig Subiri. Pagka nagpunta rito sa atin, kaya ginagaya ko si Joe Subiri. Pagka nakita si nasa pintuan pa lang Freddy! Doon ko nagaya yung bati kay boss. Freddy! Ayan.
Ayagob Joseph Biribig. Ayan, kumusta ka na ha? Ang takaw nito sa oysters. Ayan. Ay, pare Big Lima. Ayan, pinaabot ko na kay Manong Chabit. Bibihan ka daw ng BMW. Ayan. Oh, yung dumaan sa EDSA. Yung parang kay Dirac dun sa The Fast and Furious. Fast and Furious. Good morning, Kuya Rodan Deliso at Noble Doming de Asis. Pakibati daw ng happy birthday congratulations kay Kuyang Matthew. Ayan, ang bagong adin ng DPWH sa Region 2. Ayan. At binabati natin si Dr. Pagdilaw at Mr. Michael is my guy. Good morning. Hello, Boss Michael, guy. Hello po, Nino, Mano. At pati si Bishop Efraim Fautagana at Noble Greg Kayabyab. Ayan, at binabati natin si Mayor Lota Manalo. Hi, Mayor. Good morning. Ng Lobo, Batangas. Hello po sa magandang former mayor ba siya lakay? Kasi napag-initan grabe naman kayo ha? Ayan, pero tumatakbo ulit na mayor si former Mayor Lota Manalo ng Lubo, Batangas. Anyway, happy birthday din kay Mike Lumaban. Kuya Mike. Hindi kasi nagpapaalmusal to kaya hindi natin maalala Nagsasabong pa daw. Hi boss, good morning. Have a nice day. Nagsasabong pa daw si Kuya Mike. Freddy! Hi boss, good morning. Love you. And bonus. Hindi na narinig nakalagpas na sayang Ganante po yung boss namin. Ayan, may-ari po ng Antonio na may-ari na Star City at Manila Broadcasting Company. Ayan. Freddy Elizalde Imakuha. Ayan. Si Ma'am Lisa. Happy birthday din kay Mar Urbano. Teka muna, overtime na tayo. Overtime na tayo na kayo. Kailangan natin magpaalam. Ayan. At yan na po mabigyan ng kabuuan na ganyan po kami sa DCRS kami parang palakad ng boss namin dito para lang kaming pamilya kaya masaya. Ayan. We're like a big family. Yeah. Yes. Sobrang dami. Yes. Sobrang dami. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless po. At Ate Ani, pagaling ka manay. Ayan, pagaling ka. Get well soon. May sakit. Operasyon Tulong susunod na. Get well soon, Wonder Woman, ha? Oo. Miss May, magpagaling ka po. Na-over fatigue lakay. Sa sobrang sipag nito, Kuyang Humubono Boy P kasi may binauhan. Parang jeepney driver to, jingle ang pahinga. Ayan. Ayan, nagkasakit tuloy. Ayan, pagaling ka, Miss May, ha? Ayan. At ang pansamantalang uupo ay si Jackie Resho lakay sa programang Operation Tulong. Si Jackie, Bye-bye. Ingat, stay safe. Merry Christmas.